Isang mapagpalang araw po muli mga kababayan at welcome sa Bets. Okay, ito po kamusta po kayo? At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, okay? At alam po ninyo ay ang hangad po natin palagi dito sa ating palatuntunan ay ating hinahangad palagi sa ating Panginoon Diyos na sana tayo ay bigyan ng kapayapaan, ang ating bansa bigyan ng kapayapaan. Kaya ang ating siyempre ang ating buhay, ang ating sarili, sana ay tayo po ay gabayan ng Panginoon Diyos at ilayo sa karamdaman. Yan po ang mahalaga kasi mahalaga pag healthy tayo ay magagawa natin gampanan ng ating mga responsibility sa buhay araw-araw, okay? Kaya tayo po ay nananalangin sa Panginoon Diyos na sana tayo po ay samahan, bigyan tayo ng lakas na loob para harapin ang mga responsibilidad natin sa buhay. Okay? At alam po niyo siyempre isa sa pinaka importante makabayan mga kababayan ay yung kahilingan natin na sana ay yung pang-araw-araw natin na pangangailangan ay i-provide sana ng Panginoon Diyos. Okay? Kasi yun ang mahalaga, no? At isa po sa pinakamahalaga sa ating buhay ay yung maging spiritual sana. Okay, ang ating isip, ang laman ng ating puso. Okay? Kasi yan po napakahalaga sapagkat alam po ninyo kapag spiritual ang isip ng isang tao, kapag ang puso ng tao ay ang laman ay o kasama ang Espiritu ng Diyos, ay makakaiwas ka, magkakaroon ka ng takot para gumawa ng kasalanan, bagamat hindi maiwasan ang pagkakasala, pero nandoon yung at least makakaiwas ka sa temptation. Okay? Dahil pagka ikaw po ay spiritual, may takot ka sa Diyos, may iwasan yung mag-isip ka ng masama, yung magnakaw ka, mang-rape ka, magdudroga ka, magbibisyo ka, okay? Manluluho ka, kaya mambababae ka, manlalaki ka, siyempre, yan ay maiwasan na yan kapag may takot ka sa Diyos. Okay? Kaya baliwala yung mga iniisip nila na magagawa sila ng batas na para daw mapigilan itong mga teenage pregnancy. Okay? Merong isang senador na nagpapapanukala nun Meron siyang ginagawang bill, na pinapasang bill para daw ay maiwasan itong mga teenage pregnancy. Pero sa aking palagay, ang nangyayari nangyayari yung mga teenage pregnancy, no? Kasi nga ang tao, ang mga kabataan, ang magulang ay nagkukulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak, nagkukulang sa pagtuturo na magkaroon ng takot sa Diyos, magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. Kaya ito mga teenage pregnancy na sinasabi nito isang senador na gusto niyang maiwasan, mapigilan, kaya siya ay gagawa ng batas. Okay? Sa akin tingin, isang faktor po dyan, na napakalaking faktor, yung takot sa Diyos. Kapag wala kang takot sa Diyos, ay wala na. Iniisip mo na lang mga bagay na makamundo. Yun po yan Yan po ating nakikitang solusyon. Ngayon, dyan po ngayon pumapasok ang responsibilidad ng isang simbahan, ang namumuno ng simbahan, kung paano niya minamold ang kaisipan, ang puso ng kanyang membro para maging malalim sa salita ng Diyos. Okay? Ganun po yan. Sa aking paniwala, baliwala yung batas na yan kung ang isang tao ay walang takot sa Diyos. Mahina ang kanyang pundasyon ng kanyang spiritual na
pamumuhay. Gano'n po 'yan, eh. Yan po aking paniniwala base siya siyempre bilang tayo ay, ah, isang, Kristiyano, part ng isang simbahan na nagbabasa ng Bible, eh, tayo po ay naniniwala na mahalaga na ang ating, isip, ating puso ay puspos ng salita ng Diyos. Yan po, okay. So ito po mga kababayan, ay, ito po ang ating, pag-uusapan sa ngayon. Pag-usapan po natin itong, issue o itong sinabi ni VP Sara na siya daw po ay tatakbo bilang, tatakbo, sa I think wala siyang binanggit ano, wala siyang binanggit basta sabi niya, siya daw po ay tatakbo. Pinag-iisipan niyang tumakbo sa 2028. Okay? So mamaya po pag-usapan po natin 'yan, okay? Pag-usapan din po natin itong, matinding kahilingan ni Pras Castro laban dito kay VP Sara sa planong pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Okay, kasi may nabanggit si Pras Castro, eh, siya po ay may kahilingan. Siya po ay may kahilingan. Pag sinabi mo kasing sana, ibig sabihin niyan ay ikaw ay humihiling sa Panginoon Diyos, nananalangin ka sa Panginoon Diyos na sana mangyari o wag mangyari. Kaya ganoon po yan, eh. Mamaya po pag-usapan natin yan. Tapos, pag-usapan din po natin itong matinding banat nitong si Enrile laban dito sa ginawang peace rally ng INC noong January 13. Okay? Pero bago po yan ay ako po humihiling na sana baka po pwede paki-subscribe ang ating channel. Yan po ay mahalaga, no? Malaking tulong para sa ating channel, YouTube channel na nagsisimula pa lamang. Okay? Maraming salamat po. Okay. So ito po last week, I think last week ba o parang ganoon, eh. Last week, si VP Sara ay nasa Japan, para magkaroon, parang i-meet and greet itong mga OFW na nasa Japan. At doon po sa Japan, sa kanyang talumpati, okay, siya po ay tinanong ng isang kababayan natin sa Japan na kung ano daw ba ang kanyang plano sa 2028. At ang sagot ni VP Sara ay, okay, pinag-iisipan daw niyang tumakbo. Okay? Yan po kanyang sagot. Nag-iisipan niyang tumakbo sa 2028. Okay? Wala siyang binanggit. Kung saan ba siya tatakbo? Sa Ruas Boulevard ba? Sa Luneta? O sa MOA? Jokes lang, jokes. Okay. Wala po siyang binanggit kung siya po ba ay tatakbong bilang senador, congressman, or pagka-mayor sa Davao. Okay? Wala po siyang binanggit kung siya ba ay tatakbo bilang presidente. Okay? Basta ang kanyang lang nasabi, dagdag na sinabi, ay dapat na raw masolusyonan itong nangyayari sa bansa, itong kahirapan sa bansa, dapat nang matigil at masolusyonan. Okay? So ngayon, yan po ang ating pag-uusapan, ang konteksto ng kanyang sinabi. Ano ba ang kanyang ibig sabihin? Ito yan, wala po siyang binanggit na siya itatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Okay? Ulitin ko, sabi niya, pinag-iisipan daw niya. Ngayon, itong binanggit niya na dapat na masolusyonan ang problema sa bansa. Okay? Ngayon, dyan tayo papasok. Ibig sabihin yan, pag sinabing problema sa bansa, sa kabuuan, buong Pilipinas. Buong Pilipinas sa kanya tinutukoy. Kasi, kung gusto mong solusyonan ang problema ng bansa sa kabuuan, tapos tatakbuhin mo ay congressman, senador, mayor, papaano mo
solusyonan ang krimen. Pag ikaw ay tatakbo sa ganung posisyon, siyempre, para masolusyonan mo ang problema sa krimen, dapat presidente ka. Okay, dapat presidente ka. Para masolusyonan mo ang ibang problema tulad ng kagutuman, dapat presidente ka. Para masolusyonan mo, para mapa-improve, mapaganda ang kalusugan, para mapaganda ang ekonomiya, dapat presidente ka. Para masolusyonan mo ang pangangailangan ng bansa pagdating sa infrastructure, dapat presidente ka. Kaya sa ating palagay, ang pinag-iisipan ng BP Sara ay tatakbo sa pagkapangulo. Ayan po ang ating nakukuhang tamang konteksto sa kanyang sinabi. Okay? Tama, mali. So yun po yan. Sa ating palagay, siya po ay nag-iisip, nagpaplano kung siya ba ay tatakbo sa pagkapangulo o hindi. Kino-consider niya. Kino-consider niya. Ngayon, dahil dyan sa sinabi ng Vice President, sa ating palagay, maraming tumaas ang kilay dyan, maraming kinakabahan. Maraming kinabahan dyan. Siyempre, yung mga pumuporma sa ngayon, alam natin yan kung sino yung mga yan. Mga pumuporma. Okay? Malinaw na malinaw sa kanilang ginagawa. Sa ngayon, alam natin kung sino-sino ang magiging kalaban ni BP Sara kung sakali tumakbo siya sa 2028. Pero alam niyo mga kababayan meron pong isang tao na lantaran na pumiyok. Siya po ay pumiyok. Siguro dahil sa kanyang nararamdamang takot at kalabog ng dibdib sa sobrang kaba, ay hindi niya naiwasan pumiyok at magsalita at humiling sa Panginoon Diyos. Ngayon ko lang pala narinig, sa wakas narinig ko rin na ito si Franz Castro ay humiling sa Panginoon Diyos na sana, ito po ang video na kung saan bumanat at humiling si Franz Castro. Okay? Ito po. Gano'n naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero sana hindi siya manalo. Okay. Yan yan po ang banat at kahilingan ni Franz Castro. Sabi niya, ganyan naman ang mga Duterte. Pakipot kumbaga. Kunyari ayaw pero gusto. Parang ganoon yung ang kanyang dating ng kanyang mensahe. And then, binanggit niya itong parang nagkaroon daw ng lakas ng loob ito si Vice President Sara Duterte dahil dito sa ginawa ng IENC na nag-rally. Dahil daw dito nakita ni BP, kaya lumakas sa kanyang loob dahil nakita niya ang suporta ng IENC kay BP Sara. Nakita ni BP Sara ang suporta ng IENC sa kanya. Okay? So, yan po yan. Ngayon, ito lang masasabi ko kay Franz Castro, Okay? Ito pa pala, baka makalimutan ko. Sabi niya, sana huwag siyang manalo. Wax! Marunong pala magdasal si Franz Castro sa Panginoon Diyos. Kasi, pag sinabi mong sana, yun ay humihiling ka sa Panginoon Diyos na sana pagbigyan, ibigay. Pagbigyan ka ng Panginoon Diyos. At ang kanyang kahilingan, sana wag daw manalo si BP Sara kung sakaling tumakbo ito sa
2028. Oh, oh ha? Ah, akala ko ito si Franz Castro ay hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala pala. Oh, kasi humihiling siya eh. Humihiling siya sa Panginoon Diyos eh. Marunong pala magdasal. Ah. Ah, matindi eh, no? Ah, matindi. Sana wag siyang manalo. Ah. Ngayon ito, mga kababayan ito, sabi ni Franz Castro, dahil daw sa ginawa ng INC nung nag-rally, kaya nakita raw ni Bibi Sara na suportado siya ng INC, kaya lumakas ang kanyang loob. Okay? Ay alam po ninyo, Ma'am Madam Franz Castro, ang INC po kaya nagsagawa ng rally dahil yun po ay pagsuporta nila sa panawagan ng Pangulong Marcos na itigil ang impeachment. Okay? Yun po. Dahil po yun sa panawagan ng presidente, sinuportahan nila. At doon po sa Lunita, sa rally, malinaw ang kanilang panawagan. Unahin ang bansa. Magkaisa. Iwasan ang kaguluhan para huwag maghati-hati. Unahin ang kapakanan ng bansa, unahin ang kapakanan ng taong bayan. Yun po ang kanilang kahilingan eh. Wala po silang binanggit na suportahan si Sara. Wala. Sa katunayan, suportado nila si Marcos. Diba? Kung ang ating unawain ang kanila sinasabi. Okay? Yun po yan eh. Malinaw po itong binanggit ng INC. Ngayon, kung sige, pagbigyan natin ang gusto ni Franz Castro. O sabihin natin, totoo yung sinasabi niya na suportado ng INC itong si BP Sara, kaya lumakas ang loob. Sa aking palagay, sa tingin ko, kung suportado man ng INC ito si BP Sara, ay sa tingin nila, ay yun ang tamang tao para mamuno sa bansa. Sa tingin ng INC, si BP Sara ang tamang tao na mamuno sa bansa. Diba? Yan po yan eh. Kasi yung mga yan, nag-iisip yan, di naman niya katulad ng iba na ang gusto lamang ay interest, sariling interest. Diba? Kung suportado nila si BP Sara, nakita nila na si BP Sara ay may kakayanan, karapat dapat, may pagmamahal sa bansa. Ganun po yan. Ngayon, kung nasasaktan dyan si Franz Castro sa suporta ng INC kay BP Sara, karapatan nila yun. Lahat tayo ay may karapatan mamili kung sino ang gusto natin. Sa tingin nila, ang tamang tao para maglingkod sa bansa, si BP Sara, ay di karapatan nila yun. Okay? Karapatan nila yun. Diba? Ganun po yun. Malalim po yung mga binanggit ng INC noong sila po nag-rally sa grandstand. Malalim po yun. Yung mga binanggit nila ay punong-puno ng pagmamahal. Dahil lang ang kanilang gusto ay pagkakaisa. Dahil alam nila na kapag ang bansa ay merong political instability, sigurado babagsak tayo pare-pareho. Dahil wala mga investor ang papasok sa bansa kapag magulo. May political instability. Diba? Paribasa ito si Madam Castro ay takot na takot. Lahat na lang nakita.
bawat salita ng Duterte, parating nag-aabang, may sagot, may pakontra. Itong si Franz Castro, itong mga makakaliwang grupo. Parati silang may kontra dyan. Wala nang sinabing tama, wala nang ginawang tama ang mga Duterte sa lipunan. Okay? Ito po pag-usapan din po natin itong matinding banat naman nitong si Enrile. Laban dito sa ginawang rally ng INC. Okay? Ito po yung kanyang sinabi O sabi niya dito, there is a bigger question. Meron daw mas malaking tanong. Can the INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provision? Yan sabi niya. Are we prepared to discard or sacrifice the value of the rule of law for a person or a group of persons? Yan po tanong niya. Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. Okay? The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. Okay? So yan po ito po yan sinabi ni Enrile. Siya po ay nagtatanong kung ang iglesia po ba o membro ng iglesia o bawat membro ng iglesia ay aamindahan o sususpendihin ang mga probisyon ng batas. O sabi na, handa ba tayo na i-disregard o i-discard o isakripisyo ang value ng rule of law? Ako napaisip kung bakit ganito ang naging komento at maging pagtatanong ni Enrile ngayon sa part ko bilang ordinaryong tao ay hindi naman tayo abogado. Tayo po magtatanong kay Enrile bilang abogado, sundalo, veterano, mamabatas. Tayo po magtatanong, hindi po tayo magagaling-galingan dito dahil kung sa kaalaman, wala tayo sa kalangkingan ni Enrile. Okay? Aaminin natin yan. Alam natin yan, okay? Kaya tayo po magtatanong. Ngayon, ang tanong ko, yun bang ginawa ng INC, yun ba ay sarili nila? Di ba ang ginawa ng INC ay pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Marcos? Okay? Di ba nga nung nanawagan si Marcos na itigil ang impeachment, huwag ituloy ang impeachment dahil yan po ay hindi nakakatulong sa buhay ng bawat tao. Yan po ang dahilan kaya sinuportahan, nagkaroon po ng rally itong INC. Ngayon, dito po sa pagtatanong ni Enrile, di ba dapat ang tinanong niya si Pangulong Marcos? Dapat itong tanong niya na ganito, dapat tinanong niya kay Marcos. Kay Marcos niya dapat tinanong, hindi sa INC. Dahil si Marcos lantaran, sinabi na hindi siya pabor sa impeachment. O bakit hindi niya tanongin si Marcos? Dapat ito mga tanong niya ito mga sinabi niya ito, dapat kay Marcos na tinanong, ready ba suspendihin, amendahan ni Marcos ang konstitusyon
Ganun dapat eh. Kasi ang INC, tumalima lang sa panawagan ni Marcos Jr. Di ba? Kaya tayo po nagtataka kay Enrile kung bakit naisip niya ito. Dapat tinanong niya si Marcos na amo niya na pinagtaksilan niya noon. Nung siya'y bumaliktad, siya'y bumaliktad sa suporta o nag-withdraw ng suporta sa matandang Marcos. Kaya tinakwil niya noon si Marcos Sr. na tatay ngayon ng Presidente Marcos, Bongbong Marcos. Dapat doon niya tinanong yan. Ito pa, dagdag pa ni Enrile, sabi niya, as a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequence of that INC move? Yan pa sabi ni Enrile. Ngayon, posible kaya si Enrile ay hindi niya alam ang nangyayari sa bansa. Posible kaya na hindi alam ni Enrile ang nangyayari. Itong pinagmula ng impeachment, yung klaseng ang proseso ng ginawa sa Kongreso para magkaroon ng ground ng impeachment laban kay BB Sara. Alam kaya ni Enrile yan? Yung pinagagawa ng Kamara. Kasi dati siya mambabatas, dati siyang sundalo, isa siyang abogado. O baka naman hindi alam ni Enrile ang naging proseso ng impeachment. Kasi, di ba, bilang sundalo, bilang dating general, alam niya kung bakit kailangan i-concede itong pagkakilanlan ng mga tao na tumanggap ginamit na informante ng otoridad. Kaya nga nagkaroon ng mga Mercedes Piatos. Malamang alam niya ni Enrile na kailangan gawin niyon para protektahan ng pagkakilanlan itong mga informante ng military o ng pulis para maprotektahan ang kanilang buhay. Ngayon, kung hindi po agree si Enrile, kung ayaw yun ng ganong ang proseso, magano siya. Sabihin niya sa militar, mali ang ginagawa. Sabihin niya sa militar na mali ang ginawa na kailangan itago ang pagkakilanlan nito mga informante. Tanong natin yan. Kaya Enrile, hindi tayo nagagaling-galingan dito. Inuulit ko, hindi tayo nagagaling-galingan dahil tayo po hindi naman abogado. Tayo po ay maliit na tao lang man, kaya tayo po nagtatanong kay Enrile. Kasi nga, yung ganitong komento ng Enrile, parang iniisip ko, parang alam ba niya nangyayari? Bakit kailangan niya isisi sa INC ito naging aksyon nila? Kasi kung intindihin natin itong mga pahayag ni Enrile, siya po ay pro-impeachment. Gusto niyang ituloy ang impeachment kung pagbabasihan itong kanyang binitawang komento. Ito po yung post niya sa Facebook. Di ba? Tayo po nagtatanong, inuulit ko, tayo po ay nagtatanong kay Enrile bilang veterano, bilang eksperto, sa batas, abogado, sundalo, lahat na, senador. Yan po tanong natin. Di ba? Yung mga binanggit doon ni Marcolita sa rally, yun po proseso din ng batas.
na dapat sundin. Proseso ng batas na dapat sundin ng kanilang kasamahan sa Kongreso. Yun ba ang kini-question ni Enrile? O yung kabuuan na naging talakayan doon sa rally ng INC? Oh. Yan po ating katanungan. Di ba? Oh, sabi dito may komento rito ang abogado.com PH. Okay, ito sabi nila, may komento sila, babasahin ko meron po silang komento rito. Sabi dito Enrile warns again following implied reasoning of INC Rally versus Duterte impeachment. Impeach bid. Yan po ay komento ng Abogado PH. Abogado.com PH. Dagdag pa sabi dito the Filipinos may suffer a very detrimental precedent if the nation follows the implied logic of Iglesia ni Cristo recent rally imposing the impeachment complaints again by Vice President Sara Duterte. The Chief Presidential Counsel, Legal Counsel, Juan Ponce Enrile said. So, okay. Enrile made the remarks in a post of his Facebook page on Wednesday night. 2 days after the National Rally for Peace held by the influential INC in Manila. The INC gathering, which attracted over 1.8 million INC members, was in support of Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Stand against moves to impeach Duterte, his erstwhile ally, and remove her from office. Dagdag pa nila dito But if the 100-year-old Enrile's Facebook post was indication, it would seem that Marcos and his chief lawyer are not seeing eye to eye on the issue of the impeachment complaints against the president or the vice president. Okay?